Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, mula sa Diyos Ama natin at sa Panginoong Hesus Kristo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at ilingin natin sa Panginoon na tayo'y Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos sa kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-aako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso, ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises mula noon. Lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwaring balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasa'y Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa
at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa unang pagkakataon, bilang parokya, tayo po ay nakikisa sa pambansang pagdiriwang na ito ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay pagdiriwang na ng buong bansa, national celebration. Kung noong mga nakalipas na taon, nakasentro lang ang pagdiriwang doon sa simbahan ng Minor Basilica ng Quiapo. Ngayon po ay buong Pilipinas, at kaisa rin natin sa pagdiriwang na ito ang lahat ng mga deboto, mga Pilipino na nasa iba't ibang bansa. Nung ako po ay nasa Quiapo pa, nabigyan po kami ng pagkakataon na mabisita yung ilang mga deboto sa UAE, sa Hong Kong, sa Israel,
At mayroon pa pong ibang mga grupo sa Canada, sa Australia, saan pa ba yun? Yan. Marami pa po, no? Kaya lang hindi ko pa naubusan na kami ng oras. No? Pero patuloy pa rin na lumalaganap ang debosyon sa Poong Nazareno, basta't may Pilipinong deboto saan mang sulok ng bansa o saan mang sulok ng daigdig, magtitipon-tipon sila at magdiriwang ng kapistahang ito. Pero nawa, no, sa gabing ito, intindihin natin, unawain natin ng mabuti ang mensahe na ibinibigay sa atin ngayon. Tingnan nyo nga po muna ulit yung imahin ng Nazareno. Minsan iba-iba lang ang sizes, iba-iba lang yung uri o kulay ng damit. Minsan mayroon ding hindi itim, mayroon depende sa kahoy na ginamit na imahin, pero lahat ay ganyan ang itsura. No? Nakayuko o nakaluhod ang isang paa ba yun? O yung tuhod. Ayan, tuhod. At pasan-pasan ang krus. So, ang imahin ng Nazareno ay imahin na nagpapasan ng krus at nakaluhod. Pero gaya po, gusto ko lang ibahagi dito sa ating komunidad ng imahin ng Poong Nazareno, katulad ng mga narinig natin sa mga pagbasa, yan po ay imahin na nagpapaalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos para umabot sa punto na pasanin ni Jesus ang krus na yan. Hindi yan parusa sa Kanya. Bagamat, para sa mga Hudyo noon, pinarusahan si Jesus sa pamamagitan ng pagpapasan ng krus. Pero para sa nagpapasan, hindi yan parusa sa Kanya kasi kusa niyang inako yan. Kusa niyang pinasan para sa pagmamahal. Sabihin niyo nga sa katabi niyo ulit, magmahal ka. Kung magmamahal ka, tingnan mo yung imahe ng Nazareno. Hindi pwedeng magmamahal ka, gusto mong magmahal, pero ayaw mo ng responsibilidad. Hindi pwedeng sasabihin mong magmamahal ako, pero ayaw mong magpasan. Ayaw mo ng hirap. Kasi ang akala natin ng pagmamahal, dapat maginhawa lang, dapat masarap lang. Kaya konting sakripisyo, konting pagtatalo, konting away, sinusukuan na natin at agad-agad tayong nagdidesisyon, ayaw na kitang mahalin. Aalisin na natin to, hahanap na naman tayo ng bagong mamahalin. Si Jesus, bilang Poong Jesus Nazareno, hindi magpapalit ng minamahal. At tayo yun. Minamahal tayo ng Nazareno. Minamahal tayo ng Diyos. Kaya, maraming naaakit sa imahe ng Nazareno kasi yung mismong imahin nagsasabi na mahal kita. Kahit hindi mo siya mahalin, magsasabi pa rin na mahal kita. At kahit gaano kakahirap mahalin dahil sa mga ugali natin, tingnan nyo nga mga katabi ninyo. Yung ugali niya, kahit ganyan yan, kahit sukuan niya ng ibang tao pero ang Diyos, hindi yan susuko sa pagmamahal. Hanggat pasan-pasan niya ng krus, huwag mong kakalimutang mahal ka ng Nazareno. Pangalawa, hindi lang basta yan nakaluhod, kundi yan ay sa bawat pagkakadapa, sa bawat pagkakaluhod, tatayo at tatayo yan. Titindig at titindig yan at magpapatuloy yan sa kanyang misyon. Kaya nga, ang isa din sa nagpapaalala sa akin, sa imahe ng Nazareno, bakit maraming tao ang naaakin? Kasi una, nangungusap na mahal ka ng Diyos, at pangalawa, nagsasabing, bangon, kaya mo yan.
Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, kaya mo yan. Yan. Diba? Maliban na lang kung talagang hindi mo naririnig na nangungusap ang Nazareno sa pamamagitan ng imahin. Kaya sana sa mga deboto, pagkatapos ng pagdiriwang, wag lang basta iiwanan sa gilid yung Nazareno, yung imahin. Hayaan niyong makita ng mga tao kasi mismong siya ang kakausap, siya ang magpaparamdam ng kanyang pag-ibig at ang kanyang pagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Malinaw po? Yan. Pangalawa po na punto ay yung tema ng pagdiriwang ngayon. Ang sabi po ng tema, mas mabuti ang pagsunod kesa sa mga haing o paghahandog. Ito ay hinango sa unang aklat ni Samuel. Ang background, ganito po, si Haring Saul, si Saul, inutusan ng Diyos na salakayin yung isang nagpahirap sa mga Israelita noon. Ang bilin ng Diyos, salakayin mo sila, patayin mo lahat, wala kang ititira. Maging ang mga hayop, yun ang utos ng Diyos sa hari kay Saul. Naintindihan ba? Uy, para makuha natin, Pero, ito na. Nung sinalakay na nila Haring Saul at ng kanyang mga armies, nung makita nila yung mga matatabang baka, mga tupa, nagdesisyon sila, wag nang patayin. Kasi sabi, sayang, ihandog na lang natin. Pag sinabing handog, dadalhin sa altar, iaalay nila sa Panginoon. Nakukuha ba? Nagdesisyon. Ang gusto ng Panginoon, walang ititira. Pero ito, mga paladesisyon, di ba, Sabihin niyo nga sa katabi niyo, huwag kang paladesisyon, Minsan, diyan tayo nagkakaproblema pag may mga paladesisyon Malinaw naman Sundin mo lang, Sabi ng Panginoon, sundin mo lang ito, wala kang ititira. Pero nagdesisyon, itabi natin, sayang kasi. Nagalit ang Diyos. Gusto pang i-justify ni Saul at ng kanyang mga tauhan yung kanilang ginawa. Kaya doon na pumasok yung sinabi ng Panginoon, mas mainam, mas mabuti ang pagsunod kaysa sa mga handog. Ngayon, bakit tayo nagkakaproblema? Deboto tayo ng Nazareno, pasan tayo ng pasan, o kaya prosesyon tayo ng prosesyon. Ang problema kasi natin, ayaw nating sumunod. Minsan ginigiit natin yung gusto natin. Ang gusto ng Diyos ang dapat nating sundin. Huwag tayong matakot, huwag tayong para bang magpa-influence doon sa mga sinasabi ng tao at bibigay tayo doon kaysa doon sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon na siyang naglagay sa iyo. Di ba? Ang Diyos ang naglagay sa kanya doon hindi naman mga tao. Pero mas nangamba siya sa kung ano magiging reaksyon ng kanyang mga tauhan. Kaya bumigay siya doon. Sinuway niya ang Diyos. Ngayon, sa tingin niyo po, saan ang galing yung problema ang pinagdaraanan natin ngayon? Tumisigaw na yung bata. Di ba? Saan ang galing? Pag trace back mo, dahil yan sa katigasan ng ulo natin, ayaw nating sumunod. Kaya nga kahit ako, bilang pari, minsan, di ko alam kung nabahagi ko na, gusto ko sanang tumanggi. Nung sabihin na, Father, lipat ka sa San Jose. Kasi tahimik na ang buhay ko sa
sa solidad. Okay na kami doon. Nagsisimula pa lang kami, aalagwan na lang kami. Kaya lang, Father, lipat. Mabigat man, pero obedience. Obedience. Kailangan natin sumunod. Kaya nagkakaproblema kasi ayaw nating sumunod. Dahil minsan, pakiramdam natin, mas magaling tayo sa sinasabi niyan. Pakiramdam natin, mas okay yung suggestion natin kaysa sa opinion o iniisip ng leader natin. Simbahan man, sa pamahalaan, maging sa pamilya. Diba kapag ang mga anak hindi sumunod sa magulang, doon nagkakaaway-away. Sino ba ang dapat masunod sa bahay? Magulang. Ang mga anak, hintayin nyo kayo ay maging magulang, hintayin ninyo ang panahon na aalis kayo sa bahay ninyo, then kayo na magdi-decide para sa inyo. Pero habang nasa loob kayo ng tahanan, ang magdidesisyon, ang masusunod, ang magulang. Okay pa ba tayo? Di ba? Kahit sa mga organization sa simbahan, minsan gustong-gusto ninyong magdasal, magrosaryo. Kahit minsan sinasabi, wala nang magdarasal dito ng ganitong oras. Ay hindi, kasi nasanay ako ng ganito eh. Nagdasal ka nga, pero tigas naman ang ulo mo. Sample lang yun. Di ba? Kapag hindi na, ano ang gagawin? I-petition natin si Father. Paalisin natin. Ganun yung mga nangyayari, di ba? Ayaw sumunod ni Father sa atin, pues isulat natin, petition natin. Di ba may hindi naman dito yun, no? Di ba may mga ganun? So, ano ba talaga? Kaya nauuwi sa wala yung ating mga debosyon, panata, sakripisyo. Kasi nakakalimutan natin, sumunod muna. O kaya naman, sino ba talaga ang sumusunod? Tayo ba ang sumusunod sa Diyos? O ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa gusto natin? So nasaan ba talaga? Sa taong marunong sumunod sa Diyos, yun ang pagpapalain ng Diyos. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Pero, sumunod ka muna. Amen? Viva Poong Jesus Nazareno! Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagpaparangal natin sa Kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus, ding ginawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal alang-alang sa pagmamahal niya sa Kanyang bugtong na anak. Ang ating itutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ng iyong anak na si Jesus, na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa.
upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat na iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom, makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain nito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin sina Wenceslao at Seri na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mas mabuti ang pagsunod kaysa sa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Salamat sa Diyos, sumapit tayo sa 9 ng Enero, isang napaka-espesyal na araw sa mga namamanata sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Palakpakan po natin ang mahal na Senyor. Sa ngalan po ng ating butihing Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong, kaisa ang lahat ng mga balangay ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa bayan ng Gagalangin. Lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng sumuporta, tumangkilik at nagtaguyod ng pambansang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno dito sa ating parokya. Naway mas mag-alab pa ang ating debosyon at palawigin ang isang pananampalatayang ating sinasampalatayanan. Maraming salamat po at pagpalaing tayong lagi ng Poong may kapal. Viva Poong Jesus Nazareno! Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Yung may mga dala-dalang mga imahen, yung mga may dala ng panyo ng Nazareno, maaari pong pumunta sa harapan para mabasbasan po ang inyong mga dalang imahin at mga dasalan. Pakidala po sa harapan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin ng pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa